Katawa-tawa at iiling-iling na nasundan lamang ng tingin ni Casey si Elena. Isa ito sa mga dahilan kung bakit kompleto na ang kanyang kaligayahan. And she felt so guilty for being so happy while Brent and Elena had not found each other yet. Wala siyang duda sa damdamin ni Brent para sa kanyang kapatid. While with Elena, she knew her sister felt something deep for Brent. Nababasa niya iyon sa mga mata nito. Bakit nga ba hindi niya naisip iyon? Na kaya malaki ang naging galit sa kanya ni Elena. At dahil ang pakiramdam nito ay mas pinili siya ni Brent kaysa rito. At ano pa magiging dahilan niyon? Elena had been and was still in love with Brent. Bakit nga ba? Ngayon lamang niya pagtuunan ng pansin ang mga signs na matagal na niyang napapansin. May plano na siya. Bibigyan niya ng pagkakataon ang dalawa na matuklasan ang damdamin ng mga ito para sa isa't isa. Fate would find its way to get them together. Mukha magiging kanyang bayaw si Brent. Natutuwa niyang naisaloob. Natutuwang pinagmamasdan ni Elena ang mga bata nagkakasiyahan sa paglalaro. Halatang masaya, pati ang kanyang pamangkin. Kumain ka na ba? Nagulat siya sa tanong na iyon ni Brent sa kanya. Hindi niya namalayan ang paglapit nito. Ha? Bakit ba tuwing nagtatanong ako sa'yo? Kailangan ko pang ulitin iyon. Nagtatakang napaawang na lamang siya ng bibig. She couldn't understand him. Tinatanong nito kung kumain na ba siya. Pero parang inis naman ito sa kanya. Bakit ba kasi tinatanong mo pa ako? Mukha namang napipilitan ka lang. Hindi pa kasi kita nakita may plato sa kamay. Mukha hindi ka pa kumakain. Hindi niya napigilan ang hindi ito tingnan na mabuti. Pakiramdam niya ay concerned ito sa kanya. Pero wala naman siyang makita sa mukha nito na nagpapatunay niyon. Bahagya pang nakakunot ang noon nito. Pagkuwait na likuran na siya ng lalaki. Habang tinititigan niya ito kanina, noon nag-sink in sa kanyang utak kung gaano katagal na itong hindi nakita. May mga oras na gusto niya magtanong kay Casey kung ano na ba ang nangyayari dito, kaya lang ay nauunahan siya ng hiya. Kapag naiisip niyang regular na may komunikasyon ito at si Brent, hindi may paliwanag ng sakit ang palagi niyang nararamdaman. Hindi kailanman malalaman ni Brent kung gaano siya nasaktan. Kahit pang hindi nito sinasadya iyon. Nanubig ang kanyang mga mata sa isiping iyon. Nasa ganoon siyang ayos. Nang muling lumapit sa kanya si Brent. Pasimple muna siyang tumingin sa ibang direksyon upang pahirin ang kanyang mga luha sa kanyang mga mata. Here, eat. Anito, nang makalapit sa kanya. Hindi ka na sana. Bago pa niya natapos ang kanyang sasabihin, ay nahilan na siya nito sa isang mesa na naroon. Pinupos siya nito sa isang silya. Pagkatapos, ay ito naman ang umupo. Now, eat. Hindi pa rin siya kumilos. Elena, will you please be a good girl for once and eat? Pakiusap na nito. Nakadama siya ng kirot sa sinabi nito. Be a good girl for once. Ayon dito, na para bang sa buo niyang buhay ay hindi siya nakagawa ng maganda. Alam namang niyang hindi iyon ang nais ipahiwatig nito, pero nasaktan pa rin siya. Please, eat. Mababa ang tinig na sabi nito. Ikaw, tapos na ako. Okay, kung naiilang kang kumaing mag-isa while I'm watching, hintayin mo lang ako sandali. Anito? Pagkatapos sa itumayo at kumuha ng pagkain nito. Now, shall we eat? Anito, na makabalik na sa kanilang mesa. Sa kauna-unahang pagkakataon, ay makakasabay niya itong kumain. Kaya naman, halos mapuno ang kanyang dibdib. Sa sobrang saya, nauna na itong sumubo, kaya nagsimula na rin siyang kumain. Here, anito, matapos nagdagan ng pagkain ng kanyang plato. Kumain ka ng kumain.
Narinig ko kanina sa mami mo na masyado kong abala sa trabaho at may hinala siyang minsan ay hindi ka na nakakakain sa oras. Wala siyang nasabi, nanatili lamang siyang nakatingin dito. Hindi pa nga niya mapaniwalaan, nilapitan siya nito at himala pa, inabutan pa siya ng pagkain. Kumusta ka na? Pagkaway tanong nito. Ha? Ano bang nangyayari sa'yo? Elena, kastigo niya sa sarili. Uulitin ko na naman ba? I'm okay. I'm fine. Agad niyang tugon. So, have you already gotten over your feelings for Joey? There are no feelings to get over with Joey. And they didn't really love each other. Hanggang ngayon ba naman? Hindi mo pa rin matanggap na paminsan-minsan ay natatalo ka sa laban na hindi ka pwedeng palagi na lamang na panalo. Ano bang gusto mo palabasin? Sinamahan mo ba akong kumain para ipamukha sa akin kung gaano kasama ang ugali ko? Well, you're too late. Matagal ko nang alam na masama ang ugali ko at matagal ko na rin alam na hindi ka maniniwalang magbabago ako. So, kung gusto mong isipin na palabas ko lamang ang pagkasabi na masaya ako at nakatuluyan sina Casey at Joey, bahala ka. Tuloy-tuloy niyang sabi. Excuse me, aniya, at iniwan na ito. Hanggang sa matapos ang party na iyon, ay hindi na siya mabali pa sa kanyang pamangkin. Ito na lamang ang kanyang pinagbuhusan ng atensyon. Pilit niyang pinapalis ang nararamdaman ng mga pahaging sa kanya ni Brent. Ganoon pala ang iniisip nito na nasaktan siya sa pagpapakasal ni Joey sa kanyang kapatid. Na nagkukunwari lamang siyang maayos ang lahat na hanggang sa huli ay siya pa rin ang mapagmataas na Elena. Dalangin na lamang niya na sana ay mabago ang pagtingin sa kanyang iyon ni Brent na kaya rin niyang bumaba sa lupa na hindi siya ganun kasamang tao. Bumalik sa kanyang alaala ang ginawa niya sa binata sa gabi ng prom niya. Hindi pa siya nakakahingi ng tawa dito. Sa nagawa niyang iyon, plano niyang gawin iyon. Kahit may pagkait ito sa kanya, ang kapatawaran. Nasa loob ng bahay si Yana nang sabihin sa kanya ni Casey na nasa labas si Ryan at humabol sa party. He was her constant date. Wala silang commitment sa isa't isa at nilinaw niya sa binata. Pero nanatili pa rin ito masigasig. Anak ito ng isang business magnate, tubong Davao. At ito ang nag-aasikaso sa mga negosyo ng pamilya nito sa Maynila. Kilala ang pamilya nito sa larangan ng politika. At sa kabila niyon, hindi ito kababanaagan ng kayabangan, mabait at responsable ito. Bukod pa sa taglay nitong kagwapuhan. Pero hanggang ngayon, ay hindi pa rin ito matutunang mahalin. 3 days ago, ay pumunta ito sa Davao. Hahabol na lamang umano ito sa party ni Jericho. Akala nga niya, ay hindi na ito makakahabol pa. Hi, bati niya sa binata. Akala ko, hindi ka na makakahabol. They're okay. Kagagaling ko lang ng airport. Dito kagad ako dumiretso. Buti umabot pa ako. Anito? Halika't kumain ka muna. Yaya niya si binata. Sinamahan niya ito sa pagkuha ng pagkain. Nakita mo na ba sina mami? Yeah, nakausap ko na sila kanina. Mukha masaya ang party ni Jericho ah. Yun pa ang isa sa nagustuhan niya rito. Ang pagkahilig nito sa bata. Panay ang kwento nito. Nagkatawanan sila na mapansin niya. Matamang nakatingin sa kanila si Brent. Kakwentuhan nito ni Joey ang kanyang daddy. Pero ang direksyon nila ni Ryan. Ito nakatingin. Who's that guy? Parang ngayon ko lamang sinakita. Puna ni Ryan kay Brent. Saka pa lamang bumalik ang atensyon niya rito. He's Brent. Tipid niyang sagot. A relative? Family friend? Halika na. Upo tayo sa mesa. Aniya. At nauna nang tumungo roon. So, kailan ang alis mo papuntang Cebu? This coming Friday na. Sagot niya. Magtatagal ka ron?
Hindi naman. Pagkatapos ng kasal, ipapasya lamang muna ako ni Kate. Tagaroon kasi yun eh. By the way, congratulations nga pala. Munti ko na makalimutan. I've seen the magazine. The picture is really good. Tulad ng sabi ko noon, nang una ko yung makita sa studio mo. Salamat. Nakangiti niyang sabi. Habang nagkukwentuhan sila ni Ryan, ay nakita niya ng salubungin ni Brent ang kanyang kapatid. Kinuha nito ang kanyang pamangkin mula rito. Hindi nakaligtas sa kanyang kislap sa mga mata ni Brent habang kausap nito ang kanyang kapatid. Matagal lang sinabi ni Casey sa kanya na hindi ito nagkaroon ng relasyon kay Brent nang walang namagitan sa dalawa, maliban sa pagiging matalik na magkaibigan. Casey told her she hadn't been in love with Brent and vice versa. The part that her sister wasn't in love with Brent that she believed. Pero si Brent, yun, ang hindi siya sigurado. Bakit ba? Parang takot na takot ang binata na may gawin siya para masira ang pagsasama ng kanyang kapatid, Ate Joey. Hindi kaya dahil ayaw nito masaktan ng kapatid na pinoprotektahan nito ang kanyang kapatid wala sa kanya. Dahil mahal nito ito. Mahal nga kaya ni Nick ang kanyang kapatid na nagpaubaya lamang ito kay Joey kahit ito ang nagsakripisyo. Looking at Brent and her sister right now, they look like a family with Jericho around. Marahil, kung hindi dumating si Joey sa buhay ng kanyang kapatid, ay si Brent ang pinakasalan nito. Napakawala siya ng malalim na paghinga. Yung closeness at friendship na namagitan ka ng Brent at Casey, yun ang madalas niyang kainggitan. How was it to talk to Brent? Really talk to him? Nakakalungkot na hindi naman talaga siya kilala ni Brent. Ang alam lang nito ay spoiled brat siya at mapagmataas. Kilala siya nito bilang tagapasakit ng damdamin ni Casey. Kahit ang mga bata pa lang sila, hanggang sa magdalaga na siya, nasasaktan siya ng labis sa tuwing pagtatanggol nito si Casey. Sa tuwing makikita niya ang panulumo at disgust sa mga mata nito, ay parang gusto na itong lapitan at sabihin na hindi naman talaga ganoon kasama ang kanyang ugali, na nagsiselos lamang siya kay Casey, na kaya rin niya maging mabait tulad ang kanyang kapatid, na magugustuhan din siya nito kapag nakilala nito ang kanyang tunay na pagkatao. Hindi na siguro mangyayari iyon. Kahit ilang beses pa niyang ipakita rito na nagbago na siya, mananatili pa rin sa isipan nito ang ilan na nanalait dito. Yun pa rin ang palagi nito maiisip kapag mababanggit ang kanyang pangalan. What's wrong? May pag-aalaalang tanong ni Ryan na hindi na napigilan ng pangiliran ng luha. Oh, sorry. May, naalala lang ako. Pagdahilan niya. Hindi niya alam kung napaniwala niya ito. Pero iniba na nito ang usapan na laking pasasalamat niya. Nang gabing iyon, ay sabay silang umalis si Ryan sa bahay nila Casey. Sa makihiwalay nga lamang ng sasakyan. Nauna na siya magpaalam at kanya na lamang sinabi may pupuntahan pa siyang kliyente. Pero ang totoo, nahihirapan lang ang kanyang loob na makita malapit si Brent sa buo niyang pamilya, maliban lang sa kanya. Mula na maganap ang birthday party ni Jericho, ay hindi na muli pang nakita ni Brent si Elena, and that was 4 days ago. Bukas na ang flight niya patungo sa Cebu. Panay na nga ang tawag sa kanya ni Greg, at pakaraw, hindi niya siputin ang kasal nito. Muling babalik sa isipan ni Brent si Elena. Papasok pa lamang ito sa gate ng bahay ni Casey, ay nakita niya ito kaagad. Nakatalikod siya mula sa gate. Pero parang ibinubulong ng kanyang puso na dumating na si Elena. So, he turned around and there she was. His Elena had come. Hindi pa rin nagbabago ang kabog ng kanyang dibdib. Sa tuwing masisilayan niya ito. Sa tuwing uuwi siya at makikita niya si Elena. He always felt like he was coming home. Na sa wakas ay nakauwi na siya pagkatapos ng mahabang paglalakbay.
That was why seeing her seemed like it was always coming home. Pero hindi pa rin napigilan ang sarili na huwag pamukha rito ang mga nagawa nito. Maybe it was his way of protecting himself. Kahit noon pa, ay hindi siya naniniwalang tunay na masama ang ugali ni Elena. Wala naman siyang nakikita, kundi ang pananakit ito kay Casey. Ang puso niya nanatiling nakakakilala sa tunay na Elena. Gusto niyang protektahan ang sarili na mahulog muli rito. Kahit pa alam niya, mabait at mapagpakumbaba ang tunay na Elena, hindi pa rin maalis ang takot na baka saktan siya nitong muli. He had always been afraid of her rejection. Gagawin niya ang lahat. Huwag lamang mali niyang maramdaman ang pag-ayaw nito sa kanya. At kalimutan mo na rin ang tunay na nararamdaman mo para sa kanya because of that fear. Tanong ng isang bahagi ng kanyang isipan. Iyon ang hindi niya kayang sagutin. Kahapon, hinintay niya magsara ang studio ni Elena. Naroon lamang at nakaparada ang kanyang kotse malapit sa studio nito. Hindi niya magawang lumapit sa dalaga. Sinundan niya ito hanggang sa makauwi sa sarili nitong kondo. Kailan kaya siya makakalaya sa nararamdaman niya para sa dalaga? Kahit saang lugar siya magpunta, pakiramdam niya ay nakasunod ang mukha nito sa kanya at hindi niya maintindihan ang kanyang nararamdaman sa tuwing aalis siya patungo sa California. Kapag pasakay na siya sa eroplano, pakiramdam niya ay iniiwan niya si Elena na para ba nakagawa siya ng isang malaking kasalanan sa tuwing aalis siya na hindi ito kasama. Yung pakiramdam na iyon ang hindi niya may paliwanag. It was not like Elena was his wife or his girlfriend. Hindi nga siya nito matanggap bilang kaibigan. Pero bakit ganoon ang kanyang pakiramdam? Parang inaabandona niya ito sa tuwing siya aalis. Wala pa siya napapagsabihan ng kanyang pakiramdam na iyon. Kahit sina Greg at Casey ay hindi rin iyon alam. Pihado, magkatawanan lamang siya ng mga ito kapag sinabi niya iyon. Nauna na magpunta sa Cebu, sina Kate at Marcus. Meron pa kasi inaasikasong trabaho si Elena na nagdaang gabi. Alas 10 na iyon ang natapos, kaya naman, inaantok-antok pa siya habang pakyat sa eroplano. Muntik pa kasi ang mahuli dahil kanyang nakalimutan na iset ang alarm clock. Laki niyang panghihinayang dahil hindi niya nakasabay si Kate. Medyo may problema pa naman siya kapag nag-take off na ang eroplano. Inaatake siya ng nerbiyos at mahilo-hilo siya. Noong 12 years old pa lang siya, ay sinama siya ng kanyang tita sa Canada. Nagkaroon ng konting problema ang eroplano. Naalarma sila mga pasahero. Takot na takot siya, kaya naman, natagalan, bago siya ulit napapayag na sumakay sa eroplano. Pagkaupo niya sa kanya ng kasign na upuan, ay nagpakwala siya ng malalim na paghinga. Excuse me. Kakausapin sana niya ang kanyang katabi. Nang matigilan siya. Brent? Elena? Sabay pa nilang binigkas ang pangalan ng isa't isa. Anong ginagawa mo rito? Katulad din ang ginagawa mo, nakasakay ng eroplano, papuntang Cebu. Papiloso po nitong turan. Ano ba namang biro ng tadhana ito? Sa kanyang isip-isip. Sa lahat ba naman ng kanyang makakatabi, ay bakit si Brent pa? Hindi naman ito. Muli pang nagsalita. Pasulyap-sulyap siya sa binata. Hindi siya mapakali. At muli na naman siyang kinabahan. Gusto mo makipagpalit ng upuan? Tanong nito sa kanya. Okay lang ba sa'yo? Fine, no problem. Come here. What? I mean, palit na tayo. Nagpasalamat siya rito. Nang makalipat na siya malapit sa bintana. So, anong gagawin mo sa Cebu? Tanong nito. Sasagot pa lamang siya nang pumailan lang ang announcement na lilipad na ang eroplano. Pigil ang kanyang hininga. Sumandalas siya sa kanyang upuan. Ramdam niyang namumutla siya. May problema ba, Elena? May dinaramdam ka ba? Puno ng pag-alaala
Ang tinig ni Brent. Just don't mind me. I have this thing. Pag magte-take off na ang eroplano, it will pass. Just don't mind me. Aniya. It's gonna be fine. Elena, masuyo naman itong sabi. Dinouble check pa nga nito ang kanyang seatbelt. Napapigit siya na magsimulang umangat ang eroplano. I'll hold your hand, Elena. Narinig niya ang sabi nito. Open your eyes and relax. Hinawakan nito na mahigpit ang kanyang kamay. Take a deep breath. It's okay. Everything's gonna be okay. Honey, feel my hand. I won't let anything happen to you. Paulit-ulit itong sinabi. Ang mga katagang iyon. Ang malamyos nitong tinig. Ang pagsaalang-alang nito sa kanyang nararamdaman. Ang mahigpit na paghawak nito sa kanyang kamay. Yun na lamang ang nasa isipan niya. Nawala na sa kanyang isip ang nerbiyos at takot. Pakiramdam niya ay ligtas siya habang hawak nito ang kanyang kamay. Ilang sandali pa ay naramdaman na niya ang banayad na paglipad ng eroplano. Tumingin siya kay Brent. Are you okay now? Masuyong tanong nito na magtagpo ang kanilang mga mata. Yes, thank you. As I was saying, anong sadya mo sa Cebu? Magkikita ba kayo roon ni Ryan? Muli siya nga patingin dito. May kliyente kami sa Cebu. Pinsan ni Kate, yung assistant ko. So this is a business trip. Komento nito. Yeah. Mukha namang okay yung boyfriend mo. Pahayag nito. Kung si Ryan ang tinutukoy mo, hindi ko siya boyfriend. Why is that? From what Casey told me, he's a big catch, mayaman, at galing sa buena familia. Sigurado, pasado sa panlasa mo. Ano ito? Napapansin niyang may hibig ng sarkasmo. Hindi ako tumitingin sa yaman. O kung kilala man ng isang tao. It's not a basis. Don't tell me na nagbago na ang taste mo. Based on experience, hindi papasa sa'yo ang sa walang may pagmamalaking yaman o anak lamang ng katulong. Kahit para maging kaibigan mo lang, remember,